Get charged with Doc Richards. Ed Talks. Get charged with Doc Richards. Ed Talks. Hello and welcome back to Talk with Doc Richards. Would be our season finale episode for tonight. And this would be the end of season show natin sa ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. No? We're really thinking it na bumalik pa rin, no, for us to be able to share more of the stories of SRK and the stories of my life, no? Dito sa ating Talk with Doc Richards soon. But before we go on our season end episode for tonight, I would like to say hi to all of our viewers, no, sa lahat ng mga nakasubscribe, sa lahat ng mga tumutok, no, from the first pilot episode natin during the first week ng July 2024 up to now na yan nga magsi-season ender na tayo for this time around. Maraming salamat din sa Pro Experts, no, for having us here and for allowing us to utilize yung platform ng Pro Expert for us to be able to deliver itong mga important content na ginawa natin the last 5 weeks. And this is also brought to you by Filipino Daily Herald, of course. So last week, nag-discuss tayo ng different learning modalities ng execution ng education dito sa UAE. No? Binigay ko as concrete example yung lahat ng mga learning modalities na diniscuss natin more on the SRK execution. And for this week, we will be discussing career tracks discussion and other relevant topics, no? Alam niyo na yung drill natin, no? You know the drill already. Yung first 10 commenters natin will still be winning yung ating mga discount vouchers from EdTech Supplies. So, like, comment, and share lang po for this season ender episode natin. I hope na lahat ng mga members ng SRK community ay nandito. No? Shinare ko po to sa ating SRK community page. Yung pong ating mga avid parents, mga students na continuously nagsusupport sa atin dito, and sa lahat ng mga members ng SRK community, yung mga staff, no, natin na ngayon ay sobrang busy na in preparation for our academic year opening this coming Monday, August 5. Ayan. So, kaway-kaway sa lahat ng ating mga staff, sa ating mga masisipag na mga trainers, no? At sa lahat ng mga support staff natin na talagang ready to go palagi to help and assist yung lahat ng members ng SRK community. And for this episode, no, as I mentioned, we'll be discussing more of the career tracks. Ano ba yung mga career track na tinatawag? Ano ba yung mga different tracks na available sa senior high school program, no, especially para sa mga grade 11 and grade 12? And how this track would really affect yung mga decision nyo on what courses you would be taking on, no, later on kapag enter na kayo ng college at saka ng mga universities, no? This would be a very exciting part of your life and journey kasi, no? Yung transitioning from high school to university, kasi the university course nga daw na kukunin natin, it would really make or break our lives. Although these courses are still guide, no? Hindi pa rin natin alam kung ano talaga yung purpose, bakit ito yung course na mapupuntahan natin. There are a lot of reasons why kailangan yung kunin yung mga kurso na kukunin nyo in the future. But then again, at least as early as now, you are properly guided. Ano ba itong mga tracks na to, and what are the how can you utilize more itong mga tracks na to pag nag-progress na kayo in your university or college. Okay? So you know the drill. Also, in terms of questioning, no, kapag meron kayong mga questions na gusto nyong tanungin, no, you can drop in your questions sa mga GCs natin. At saka dyan sa ating sa comment box natin dito sa live natin tonight dito sa ating Talk with Doc Richards. Ano? So to discuss, I'll be discussing ano ba yung career track, what are the different career tracks, and the relevance of these career tracks, no? Per se. Ano ba tong mga tracks na to, no? Narinig nyo na siguro yung STEP, yung GAS, yung UMS, yung ano pa ba? ABM, no? Meron pang mga iba't ibang mga klase ng may mga creative arts pa with one of our partner schools sa St. Paul. So, napakadami.
napakadami ng mga career tracks na pwede nating kunin during our senior high school program that would enable us to really set yung tone kung ano ba yung course na kukunin mo. Gusto mo maging doktor, gusto mo maging engineer, gusto mo bang maging accountant, or gusto mo mag-graduate ng psychology just like me, no? No, and or gusto mo maging teacher, education. So ano ba yung mga career tracks na na bagay dito sa mga ano na to, sa mga career na to. Or you want to be a businessman? No, pwede rin yan, possible din yan. No, mag-open ka ng sarili mong negosyo in the future or mag-open ka ng sarili mong social enterprise. Okay? Sige, let's start discussing some of the relevant questions na na-prepare namin on hand before we go on through the questions ng mga live audience natin. Dok, paano ko ma-determine what is the career track for my child? The best way to check yung career track ng child ng anak nyo is malaman ko ano yung passion nila, no? How do they go along in terms of those subject requirements dun sa passion nila. So ako, I can still remember I was still in high school. May mga classmates ako talaga na pag ang subject namin ni mathematics, talagang dun sila nag-e-excel. So, ang mathematics sa kanila parang mga, kumbaga, parang chicken na chicken. Unlike sa amin, for example, for me, na talagang ang struggle ko na subject noon, mathematics. So, but then again, in the future, nakita ko, yung mga sobrang galing sa math ng mga classmates, sila yung mga naging sila yung mga naging architects. So, kami naman na more on uh, philosophy side, social studies, kami nag-take ng mga social sciences na degree. Like for me, I am a graduate of industrial and organizational psychology. So, depende kasi po yan sa strength ng bata tsaka dun sa passion talaga nila. Diba? Kasi mahirap po, isa po sa pinakamahirap na mangyayari para sa anak nyo is mapilitan silang kumuha ng degree just because it was pushed through by their parents. As much as possible po, we need to support, no? Support natin yung mga bata. Kasi whatever career they would be doing on later on sa buhay po nila, as long as they are a good citizen, as long as sila ay mga mabubuting tao po, mabubuting mamamayan na nakakapagsilbi, no, and equally sharing their yung talent nila in the community, kahit ano pa po yung talent na yan, kung ano man pong passion nila na gusto nilang gawin, I think yun po yung pinaka the best option on how to deal with the career tracking set para dun sa mga bata. So ako, as early as now, right, for example, yung anak ko po, yung eldest ko, 11 years old po siya, hindi ko siya, dahil I am a social entrepreneur, hindi ko po pinipilit na kuhanin niya yung posisyon ko as the chairman and CEO ng SRK Education Group International as early as today. So lagi ko sinasabi dun sa anak ko, anak, kung ano yung passion mo, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo on the latter part. So just explore, no. I'm not putting pressure kasi mas maganda po 'yon na meron silang independent thinking, no. Siguro alisin na po natin, i-break na po natin yung barrier na ang time na ang mga magulang ang nasusunod kung anong kurso ang kukunin ng mga bata. Kasi those were the days na talagang medyo stress po yung mga bata, hindi nila alam kung tama pa po ba yung mga ginagawa nila dahil nga po sa napipilitan lang po silang kunin kung ano yung kurso na gusto ng mga magulang nila. But then again, I'm not telling that also that is not right kasi meron ding mga bagay, may mga pagkakataon din po na tama din po siya. So kailangan din po nating i-weigh yung mga circumstances na ito. Okay? Yeah, we have 196 viewers. Doc, nakakalito ang mga tracks. May mga test ba para malaman ang tamang career track for my child? Actually, wala namang test, but what we are doing in SRK is that meron kaming career track seminar na during the end of the school year po na ginagawa. So, tong career track seminar na to, usually one day po ito. Lahat po ng mga expert in the field pinapapunta po namin, tapos we talk to them, no? And then, nandun yung mga bata, nandun yung mga magulang para mag-guide sila properly kung ano-ano ba ito. Like for this year po, 2 career tracking seminar yung nagawa namin. Isa po for Abu Dhabi, tsaka isa for Al-Ain. Dito sa Abu Dhabi, I think ang gaganda ng mga set of speakers na na-invite namin. So, meron kami mga resources within our organization, like yung aming head ng marketing have talked about YUMS,
or ABM, I think. Tapos si Miss Grace, yung academic director namin, ay sa GAS. Pagkatapos, we have a teacher, no, a hardcore teacher na nag-talk din ng isang career tracking seminar, talk about humanities and social sciences. Tapos si Doc Jeff Uy, the former Bayanihan Council chairman, which is he is an engineer by profession talaga. He talks naman on the track of STEM, yung sa engineering and mathematics, no? More on engineering and mathematics talaga yung diniscuss niya. So, walang exam per se, pero merong mga guides kami na ginagawa. Although, I think meron ding mga paid assessment na pwede ninyong i-take kung meron kayong extra budget. So, meron yan, available yan online. Kailangan nyo lang mag-pay something, no? Or hindi lang ako sure dun sa mga free na available online kung ano yung reliability tsaka validity ng mga exam na to. Pero for sure, merong mga paid na assessment na pwede nyong ma-search para mapakuha nyo sa anak nyo, tapos malaman din natin kung ano talaga yung track na bagay po sa kanila. Okay? Number 3, Doc, gusto daw may magpiloto ng anak ko, anong career track ang pwede for him? So yung pilot po, pwede po siya sa STEM. Kasi that would include technology, engineering, and mathematics po. So sciences din po. So STEM stands for science, technology, engineering, and mathematics. So for pilot, the best track po na pwede niyang kunin is yung STEM. Doc, medyo hindi magaling ang anak ko sa mathematics. Ano kaya ang track na pwede sa kanya? Strength po niya is creating vlogs. So yung St. Paul po, meron siyang creative arts na track na tinatawag. Although hindi po siya usual. Kasi yung 4 na top usual po na track is STEM, UMS, ABM at saka GAS. So, pero may creative arts po tayo. Yun po, mas maganda po na ma-explore nyo yung creative arts na track ng St. Paul University, Manila. Kasi I was there also last month, I think, or last 2 months ago. Napakaganda po ng ng facility nila. Talagang kumpleto po sila in terms of yung mga creating. Kaya tinuturo din po nila sa kanila kung paano mag radio jack. Meron silang mga actual po na mga recording studios doon inside the university. At meron din pong mga may mga recording sites po at saka mga vlogger sites din po kung saan pwede talagang actual makapag-vlog yung mga bata. Sige, I'll continue more of the questions, no? Medyo napasarap tayo. I'll pause shortly for a very, very short break. And afterwards, we'll continue to answer some of the questions na na-prepare dito ng team namin. And kung meron po kayong questions, just fill in po yung mga comment section nitong ating Talk with Doc Charge. I'll be back after this short break. Yeah, welcome back sa Doc Talk with Doc Richards. So, just to give a glimpse of
those tracks 'no, yung 4 na track na sinasabi ko kanina. Ano-ano ba 'tong mga 'to? Yung STEM, yung unang-una, yung Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Yung STEM would be mostly as the words in the meaning 'no, are interconnected, yung mga subject or mga university degree na related sa science, technology, engineering, and mathematics. So, any type of engineering course, medical courses, no, dahil science po ito. Nursing, that would include also yung mga mathematic course natin sa University of the Philippines, meron mga BS Chemistry, BS Physics. So that would be possible din, lalo na kung yun yung talagang mga tina-target po natin ng mga kurso. Yun namang ABM, yung Accounting and Business Management naman, ito namang track na to para sa mga gustong mag-accountancy, gusto ng business management program po, ano, dun sa mga budding entrepreneurs po natin in the future. Yan, pwede rin po nilang i-take yan. Yung UMS naman po, Humanities and Social Sciences, would be mostly for the social science. Teaching would be included also for UMS. Yung pong mga psychology, no, behavioral science courses po, yan, included din po yan sa mga AB philosophy. Usually, yung mga pre-law po natin ng mga courses, pwede po natin i-take yung UMS natin. And then yung last po, yung GAS, General Academic Strand. Yung si GAS po is, ano po, the jack of all trade and master of none. So, ibig sabihin po, pag tinake nyo yung GAS, hindi kayo sure talaga in particular kung ano yung kurso na kukunin nyo. Kaya General Academic Strand po siya. So, ibig sabihin, pag hindi kayo sure, hindi nyo pa alam kung ano yung kurso na kukunin nyo, pwede pong GAS yung kunin nyo. Kasi itong GAS, pwede pong i-enroll at i-apply yung mga matututunan natin dito sa lahat ng mga degree at sa university. Mostly naman po ang mga subject po natin sa senior high school program, especially sa GAS track, mostly ano po yan, mga minor subjects po ng first year and second year college. Kung kayo po ay mga nagkolehiyo po nung time na wala pang K-12, yun po yung usual na mga subjects offering na binibigay po dyan sa GAS. Okay? So, to continue, Doc, we know na kung ano ang gusto mo ng son ko. Mahal bang magpaaral dito sa UAE? Mas advisable ba sa umuwi sa Pilipinas? That question, that certain question po, kayo po ang pwedeng makasagot niyan. Kasi depende po yan sa inyo. Ano po ba yung call nyo? Kasama nyo yung anak nyo? O nandito po kayo sa UAE? So, that would also coincide dun sa mga questions. Dun sa previous vlog na diniscuss natin, di ba? Yung pagpapaaral, kung mahal ba yan. Na-discuss na po natin yan. Pwede po nating balikan yung ibang mga previous vlogs ko. Of course, I can tell you frankly, quite frankly po, na pag dito kayo sa UAE nagpaaral, medyo pricey po compare sa Pilipinas. Although, marami na pong options dito sa UAE. So, aside sa traditional school, napakadami na po ng mga ODL providers at saka homeschool providers po. Although, not on a DepEd approach kasi nga po hindi po siya allowed. Pero yun po, madami po yan. Madami na pong mga nagsulputan ng mga ODL providers po na nag-o-offer ng iba't ibang range ng programs. Tapos, meron din po kayong chance na makapag-select po kung ano po yung budget requirement niyo po. So, siyempre, depende pa rin po yan sa, hindi po standard ang pricing ng mga ODL providers. Depende po yan sa nagbibigay ng programa at saka nagbibigay po ng mga solusyon po dun sa educational challenges po natin. So, I can only answer po on behalf of SRK. So, kung meron kayong mga questions in terms of the tuition fee ng SRK, particularly sa senior high school program po namin, pwede po kayong pumasyal sa any of our branches para po mapakita po namin po. Question number 7, Doc, is it really expensive and hard to apply for college here in the UAE? Ayan. Meron pong mga certain requirements, of course, in terms of acceptance, no, ng different colleges and universities dito. One is, of course, certainly there would be an entrance examination that will happen. No, that would be an aptitude test, combination with achievement test ng mga bata kung ano yung mga natutunan nila during their high school days. And then, after that, yung acceptance po, kung ma-accept kayo for a certain degree program dito, kailangan nyo pong mag-comply dun sa lahat ng mga legal documents po ng mga bata. No, usually po, pag graduate kayo dito sa UAE ng high school, kapag sa mga traditional schools po kayo, hindi nyo na kailangan magpa-attest. Kasi usually, kapag po yan inirelease ng ADEC, attested na po yung mga documents natin. Pero kung sa Pilipinas naman po manggagaling ang bata, kailangan pa po natin yang ipa-attest. No? Napaliwanag na rin po to in the previous vlogs, paano po nagpapa-attest ng mga documents, no? Yung process from the CAV, sa Department of Education, yung certification, authentication, at saka verification process. Kung sang school man po kayo nag-graduate or kung naka-ODL po kayo, dun sa school partner po ng mga ODL providers dito sa UAE.
Then afterwards po gugulong po yan sa Department of Foreign Affairs para dun sa apostille. And then afterwards, kailangan nyo pong padaanin yan sa UAE Embassy sa Manila. And then eventually, kapag na-receive na ang documents po dito, yung transcript of records na tinatawag, kailangan po yung ipa-attest sa Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation or yung MOFAC na tinatawag. So, ganun pong kahaba yung process for you to be able to submit po yung mga legal documentations na kakailanganin po. But aside from that po, it's very straightforward po yung process nung pag-accept po ng mga universities at saka mga colleges dito. So, as early as term 1 pa lang po ng grade 12 or nung last year po sa high school ng mga bata dito sa UAE, as much as possible po dapat naghahanap na kayo. Like for example, ngayong August, papasok yung anak niyo as grade 12. Dapat as early as August or September po, nagde-determine na po kayo ng university. Kasi usually ang mga university na yan, meron po yung cut-off, no? Certain number of students lang talaga yung tinatanggap nila, especially yung mga high-end campus po dito sa UAE. No? And also in particular po sa Pilipinas, kung uuwi din po ay sa Pilipinas. Ganon din po yung process po. Doc, how do I separate what I want and what my family wants from an incoming university student? So, ano ba yung gusto mo at saka ano yung gusto ng family mo? Ikaw ang magde-determine yan eh. So, what you want and what your family wants, it's a decision that you must take within the course of your family. So, kayo dapat as pamilya ang magde-determine yan. Kayo ba ay uuwi na ng Pilipinas dahil ayun ang requirement, no? Dahil ang degree na gusto mo ay hindi available dito sa UAE. Meron mga ganyang cases po no? Na yung course nila sa Pilipinas lang available. Okay? Or meron din pong mga bata ako naririnig, no? Ayaw nilang umuwi ng Pilipinas, ayaw din nilang mag-aral dito, but they wanted to pursue higher education, especially college at saka university degree sa ibang bansa pa other than UAE and Philippines, no? Meron gusto pumunta ng Australia, pumunta ng US. So these decisions should be made possible within your family kasi there are a lot of considerations no at stake, no? Number one is yung financial capacity. 'Di ba? Kung kayo ba ay ready para dun sa mga tuition fee. Of course, there are a lot of scholarships that available, pero hindi yun magga-grant sa lahat, no? So, kailangan talaga pinag-uusapan at saka pinag-iisipan 'yon. Pero I think with proper planning, no? Kung halimbawa, kinder pa lang po yung anak nyo ngayon at ang gusto nyo talaga at ang nasa isip ng bata ay mag-doktor po. For example, sa Amerika, no, gusto niyo pumasok sa university sa Amerika. Kung kinder pa lang po yan, no, napakahaba pa ng panahon para makapag-ipon po tayo. Or there are a lot of ways po na may mga pre-need plans ata na available din na pwede natin kunin para po dun sa pag-university nila eventually. Doc, I am earning from my vlogs already. I plan to return to school again. How do I start? I'm a bit confused. Please advise. Depende sa natapos mo. Kung ikaw high school student, so you need to start from the scratch, no? Kailangan mo mag-attend ng mga entrance exam, kailangan mong mag-determine ng kung anong university degree ang kukunin mo. Then eventually, makapag-enter ka sa university na gusto mo. Pero kung ikaw naman ay returning student, I hope na nakapag-file ka ng LOA, no? Nakapag-file ka ng leave of absence during your university days bago ka totally umalis sa university na pinapasukan mo. Pwede ka naman bumalik, no? Kung lalo na kung nagpaalam ka ng maayos dun sa university mo na magli-leave of absence ka muna. Pero kung ikaw ay nag-awol, that would be a big problem. Kasi pag awol, I think hindi ka marireleasan ng good moral character ng mga universities, no? Dahil nga awol ka. So, baka mahirapan kang makapaghanap ng bagong university. And I'm quite sure na kung payagan ka man ng current university mo na magtuloy dun sa course mo, there would be some process na kailangan mong i-undertake. So kaya para dun sa mga bata na nag-iisip na tumigil, no, in the middle of the school, especially dun sa mga uuwi sa Pilipinas, this would be big, especially kapag ikaw ay naka-enroll sa mga state university. Kailangan talaga nagfa-file kayo ng leave of absence, no? 'Di ba, first year kayo, biglang sabi niyo gusto niyo munang magpahinga, second year, hindi ka na lang bigla nag-enroll o hindi ka nagpaalam na hindi ka na magtutuloy dun sa university, that is a big no. No, kailangan yan nagpa-file ka ng leave of absence, especially dun sa mga state university like PUP, University of the Philippines, kailangan may LOA po tayo na process na tinatawag. So, depende yan, no? Dun sa vlogger natin na nag-send ng question na yan, depende yan sa iyo, depende sa kung ano yung case mo ngayon. So, yun.
I hope that I was able to answer your question. Sige, we have kanina we have almost 200 live viewers, no? To 69. So, pause uli ako for a short break and then afterwards, babalik tayo dun sa mga final questions natin and yung mga final reminders natin and eventually makapagpaalam na rin ng maayos for our season ender episode for Talk with Doc Richards. Please stay tuned. Ayan, welcome back sa Talk with Doc Richards. And yeah, gusto ko lang mag-hi hello dun sa ating mga live viewers kanina, no? Shout out sa ating mga 269 na live viewers kay Miss Mira, kay Teacher Mira ng nursery, kay Miss Charity from LA, kay Mama Raquel, kay Miss Ruth, Naomi, and kay Mami Nels Sarmento na aming suki sa aming mga uniforms. Hello po sa inyong lahat. And I hope that you were able to like and subscribe po yung mga pages po namin dito sa SRK, no? Particularly itong ating page dito sa Filipino Daily Herald, sa Pro Expert Media, yung SRK Chocolate Cafe po natin, no? And may mga more improved flavors po tayo na available dyan. Yung EdTech supplies po natin, I hope that you were able to do also. Okay, so going back to our question and answer portion, Doc, dati grade 6 high school na after. Ngayon, humaba ang aral ng mga bata. Ano ang benefits? Kasi tayo naman noon, after 4 years ng high school, 4 years ng college, tapos graduate na. Ngayon, ang tagal. Hindi ata to question, comment, no? But then again, nabanggit na po yan before, no? Wala naman po tayong magagawa kasi K-12 has been institutionalized by the Republic of the Philippines. There is an existing Republic Act. Ibig sabihin, may batas po, kaya kailangan pong sundin yung K-12 program. So, a new law can be enacted upon kung ayan po ay gustong tanggalin. But that would take some time. Hindi po basta-basta po yan pwedeng i-abolish. No? Although, ang dami mga nagko-question sa akin ngayon, dahil sa matatag curriculum, ang highlight ng matatag curriculum is K-10. No? Hindi po nawala yung grade 11 and grade 12. Ang ibig lang pong sabihin, yung coverage po ng development ng curriculum under the matatag curriculum po is hanggang grade 10 lang po. Kasi yung development po ng curriculum ng grade 11 and grade 12, ginagawa pa po nila as of now. So, actually yung implementation ng matatag curriculum na K-10, in portion po yan eh. I think it would end until yung full transition ng K-10 until year 2028 if I'm not mistaken. Kasi 4 years po siya. So every year may 4 na level po na babaguhin, no, ang execution. For this year, for example, yung kinder, grade 1, grade 4 at saka grade 7. Tapos next year, ibang grade level naman po. Third year, ibang grade level hanggang eventually in the fourth year, lahat po matransition na. By that time siguro, hopefully, yung grade 11 and grade 12 po natin under the matatag curriculum will be fully implemented as well. Okay? So, Doc, pag hindi na nagtuloy ng pag-aaral after grade 12, what will happen to my child? Will she still be employable? Yung employability po, I do believe, no, sa Pilipinas po talaga, big thing ang diploma. Especially kapag mag-a-apply po kayo. Kapag hindi kayo nakagraduate,
Hindi po 'yan ano, passport po 'yan 'no. Usually talagang low category position po talaga yung mate-take nung mga grade 12 natin. Although ang maganda lang sa grade 11 and grade 12 po natin, they are ready 'no, they are employment ready po. Yun po yung, maganda dun sa curriculum, na nire-ready po sila para maging para po sa employment. Pero eventually po, mas maganda pa rin po talaga yung may university degree, especially kung sa Pilipinas. But as I mentioned earlier po 'no, hindi po sukatan ng employability ang diploma alone. Okay, it's still a combination of the character, attitude 'no, it's a holistic approach. I was in the HR profession po for the last 13 years before ko tinatag 'tong SRK Education Group International. And during the hiring process po, yun po 50% po ng aking decision making would go on the character, the attitude. Yung 50% po would be on the legal requirement po ng trabaho. So kaya po kung ang question ay magiging kung mataas ba yung chance ng employability ng mga grade 12, no? Kung hindi naman po magpipili ng posisyon, definitely 100% yes po yung answer diyan. But then again, yun nga lang po, yung in terms of career progression, siyempre iba po yung edge ng may university degree. Kaya kung halimbawa man po talagang pinagkaloob ng Panginoon na kayo ay makagraduate ng high school at hindi na po kaya na makapagkolehiyo muna yung bata, no? Pwede niyo po silang pagtrabahuhin kasi I think yung pong grade 12 natin, they will end, no, legally speaking in terms of the DepEd calendar na sinusunod. 18 years old na pag nakagraduate ng grade 12 yung mga bata. So technically, pwede talaga silang magtrabaho. So i-encourage lang natin yung mga anak natin, no, kung kaya natin silang tulungan, sabayan po ng pag-iipon para eventually makabalik po sila sa pag-aaral po sa university. But dito sa UAE, ang napansin ko po, no, yung degree tsaka yung kung sang school ka nang galing, that would not be that is not a big thing, no? Unlike sa Pilipinas po kasi I remember nung time na nag-a-apply pa ako nung, I was a 2000 batch 2000 graduate pa, eh, somewhere there. 2000 to 2010 ako nag-graduate ng aking college at saka ng master. Big thing pa yung mga unlike aside from sa diploma, kung anong natapos mo, isa pa sa mga tinitingnan dun yung university kung saan ka nag-graduate, eh. 'No, medyo may pagka-discriminatory siya in a sense, 'no, kapag hindi ka lalo na 'pag sa Maynila ka nag-apply, kapag mga, leadership role 'no, managerial position yung a-applyan mo, tapos fresh graduate ka, meron kang 1 or 2 experience, you will never able to land with those type of position kung hindi ka graduate ng Big Four, for example. I don't know right now, I was away from the Philippines for the last 9 years, so hindi ko alam I hope na nagbago na kasi I heard from the last time, yung at least yung university kung saan ako nag-graduate, we are the preferred university daw na graduate, 'no? Eh, hindi kami part ng Big Four na 'to. I am an alumnus of, Polytechnic University of the Philippines, PUP. So yung mga recent na and this is a good news 'no, for us. Kasi yung mga, recent na mga survey daw ng JobStreet, for example, ang most preferred na mga employee na hina-hire ngayon sa Pilipinas, mga graduate ng PUP. Siguro yung resilience namin 'no, kasi bago ka maka-graduate ng PUP talagang kailangan yung upuan mo bit-bit mo from first year college to fourth year college 'no. Kaya namin pumasa ng board exams kahit na wala kaming review kasi wala kaming pambayad ng review. Ang dami naming napo-produce na top-notchers pa rin. Tapos wala naman nagrereklamo kahit na mainit yung mga classrooms namin. So siguro those are the factors lang din na nakikita ngayon. And I hope that eventually this discriminatory in terms of the universities kung saan ka nag-graduate. Eventually, it can I mean, I don't have any grudge, no, in terms of these universities because I am also, a product in a sense na, for example, ng mga universities na 'to, may mga short courses po at saka may mga graduate school, courses ako na in-enroll dito sa top 4 na 'to. But, aside from that, dito sa UAE, you can never tell, eh, 'no? Hindi talaga yung university kung saan ka nag-graduate ang magiging basihan kung anong posisyon at saka gaano kagandang company ang puwede mong pasukan. Unlike sa Philippines nga. Sa Philippines, I know for a fact that there were a time na may discriminatory. Kanina nakita ko si Charms nag-ye-yes siya sa'kin. Mukhang nangyayari pa rin sa Philippines, even up to this now, yung mga top 4 universities natin. But given yung survey ng JobStreet na pumapasok naman na si PUP dun sa picture, I hope eventually
ma-convey din yung message, no? Kasi napakadami pong magagandang university sa atin, no? By the way, no? Bawat probinsya sa atin may mga state universities na tinatawag. So, hindi po basehan at hindi po dapat maging requirement para sa mga bata na hindi sila magtapos ng kanilang pag-aaral dahil hindi sila sa mga university na dream nila na university na nakapasok. Dahil mas madami. There's more to it than the university where we are enrolled or kung saan man tayo makakapagtapos. Okay? Next question, Doc, my child has a condition of ADHD. How do I help him know kung anong career path for him? Please advise me po. Yun, as I mentioned earlier, meron po akong, alam ko there is a paid subscription ng assessment online na pwede nyo pong i-take. Just type po sa Google. I hope I will be able to remember it correctly. Balikan ko po kayo. Siguro i-comment ko dito sa page na to. Ano po yun? Paid subscription po yun. Babayaran nyo po, tapos i-assess ng system yung bata based dun sa mga magiging answer niya para malaman po natin anong proper career yung pwede po dun sa bata. Especially yan, yung may mga special condition na yan. Balikan ko po kayo in terms of that, mag-comment po ako dito one of these days. Kasi alam ko meron pong available sa Google na assessment na paid nga lang po, paid subscription po yan. Tapos pag nabayaran niyo po yun, nakapag-take po kayo ng exam na yon, malalaman po natin most probably, at least most probably po, hindi 100% kung ano talaga yung course na bagay po dun. Doc, to give his 2 cents regarding most of the parents' dilemma on how to help their kids choose the right career for them. Again and again, no, you just need to attend more of the forums, take advantage nyo yung mga free seminars at saka mga career orientations. No? Napakadami po niyan. I think I believe every school nagko-conduct ng mga ganyan, ng mga career orientations. Mostly, ginagawa nila yan towards the end of the school year po. So, sa amin, for example, I think March po namin yan ginagawa hanggang May. So, may mga career day po kami, mga career tracking seminar po kami na pinoprovide. No? Stay tuned lang po dun sa page namin kung gusto nyo pong mag-attend. Okay, so that's it for now. I will not be bidding farewell to all of you because I am 100% na babalik ako. Oo, babalik po tayo for another season of our Talk with Doc Recharge, no? I just really need to breathe at napakadami pong kailangang asikasuhin in the next 3 months, no? From August, September, October talaga I will be very, very full. I will be out of UAE din po most of the time during those 3 months po dahil din sa mga negosyo na aasikasuhin po sa ibang bansa, most especially sa Pilipinas po. So, kaya hindi pa ako makakapag-live dito, no? I really wanted to continue tong advocacy na to, no? And sabi ko nga kanina, I really wanted to do also more of other than advocacy, yung mga personal life journeys ko Kasi I think and I believe yung mga life journeys na pwede kong i-share, especially kaming mag-asawa po and the whole family, no, in itself, possible po na meron din pong makuha no? Hindi lang po yung topic in terms of educational talk. So, baka pagbalik ko po, we'll be opening more of those type of episodes, no, para po mas ma-enjoy po natin yung mga one-on-one sessions natin dito sa Talk with Doc Richards. So, I would like to thank all of our 269 viewers, all of our support group, no, headed by our marketing assistant manager, si Miss Charms, si Sir Julio, si Miss Wina, and my ever-supportive wife who's been here all the while, no? And lahat ng mga working committee ng episode na to, no? Sa mga taga-Pro Expert Media, maraming salamat po for giving me and letting me use your platform, no? For me to be able to give a light, especially dun sa mga topic na na-discuss po natin the last 1 month, no, na I think and I believe po ay napaka-importante prior to the school opening of 2024 and 2025. Don't forget to like, share, and subscribe po sa Pro Experts Media, especially itong mga episode po ng Talk with Doc Richards, sa Filipino Daily Herald, EdTech Supplies, SRK Educational Group International, SRK Chocolate Cafe po, no. Maraming salamat po ulit, and I'll see you most probably on November for our season 2 of Talk with Doc Richards. Thank you very much and have a nice Wednesday evening. Get charged.